ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Nang palabas na si Jesus sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalakihang gusaling yan. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Sa lahat, ang lahat ay guguho." Ito ho, ang nilalaman itong tungkol sa pagkawasak ng templo. Noong panahon yung Kuya Bert, habang sila'y nasa loob ng templo, nangangaral sila, alam naman ninyo sa Israel, talagang yung mga architectural design ng mga gusali diyan nung araw ay talaga naglalakihan. Nakikita nila halimbawa rito, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Nakikita mo ang malalaking gusaling yan. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Ano ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Alam mo, Kuya Min, katulad nga ng sinasabi mo, kasi yung templo napakaganda eh. Yung pinatayo niya kay Haring David at natapos naman ni Solomon, ng kanyang anak. Talagang magaganda, no? Malalaki, maraming palamuti, dahil yun ang bahay ng Diyos eh. Pero nung sabihin sa kanya ito, ang sabi nga dadating ang araw, walang matitirang bato sa kapwa bato. Na nakatayo sa kapwa bato. Ang lahat ay iguguho. Ito, Kuya, may nangyari na eh. Nangyari na ngayon yun doon sa templo. Kaya wala na ang templo eh. Gumuho na yun. Gumuho na. Wala na yung panahon na yun. Kaya nga, Kuya Men, ang sinabi ng Panginoon at ang tanong ng kanyang mga alagad ay nangyari na. Wala na talaga doon ngayon ang templo. Amen. Ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Tingnan po natin itong nilalaman ito. Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga ulibo sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang palatanda ang magaganap na ang lahat ng yan?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag palilinlang kaninuman. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag kung makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Magpakatatag kayo, sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman at hahampasin sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sasabihin ninyo ang anumang ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gawain ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kuya Bert, ito hong kahirapan at pag-uusig na itong darating at ito hong mga sinabi ng ating Panginoon nagaganap po ito sa ngayon sa atin kapanahunan. Itong mga lindol, nandiyan yung pagdidigma ng bansa sa kapwa bansa, mga kaharian sa kapwa kaharian, at ang higit pa rito yung sinasabi itong mga ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak.
ito'y laman ng ating mga payagat na mga balita ngayon nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Ito ho ba'y mga sinyalis na, Kuya Bert, ng mga kahirapan at mga pag-uusig na darating ngayong kapanahunan ito sa atin? Tayo ba'y nasa mga huling millennium na? Ano ba kung masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, hindi pa tayo nasa huli eh. Kung marinig natin sa binasa mo, katulad nga kanina doon sa unang mga talata ng chapter 13, naganap na ito eh. No? Naganap na. At dito naman, pinapag-ingat tayo. Lalo't higit ang mga alagad. No? At ang sabi nga niya, uhulihin sila eh. Ipagsasakdal at ipapapatay. Ang 12, Kuya Min, pwera yung isa na namatay nang nagpakamatay sarili niya, yung 11, pinatay na talaga sila eh. Pero may mahalaga rito, Kuya Min, na ibinili ng ating Panginoon. Mag-ingat kayo at huwag palinglang kanino man. Madiin ito, Kuya Min. Mag-ingat kayo at huwag palinlang kanino man. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Kuya, nangyayari mga ba ito? Katulad ng tanong mo, nangyayari. At meron na rin nangyari. No? So, pinapag-ingat tayo. Anong ibig ko sabihin, Kuya Min? Kasi, mahal tayo ng Diyos eh. Kaya pinagpag-ingat tayo. Halimbawa, katulad ng mga anak mo. Pag dumating sila sa bahay mo, at aalis sila at nagpaalam sa'yo, ang binibilin mo, mag-ingat ka ha? Bakit? Mahal mo kasi siya eh. Bakit? Maraming panganib na nandyan kasi sa lansangan eh. Ganyan din. Alam ng Diyos na darating itong mga nagpapanggap na Mesiyas na ito eh. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong palinglang. No? At ang kahirapan at ang mga bagyo o anumang mga digmaan na nangyayari ngayon sa atin, sa buong mundo o sa paligid-ligid natin, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Dapat mangyari ito eh. Walang makakahadlang dyan, Kuya. Wala pong makakahadlang dyan, mga ginigiling naming tagapakinig. Walang pwedeng humadlang dahil ito ay may kapahintulutan ang Panginoon. Sinasabi na niya ang mangyayari. Ang pinakamahalaga, nananalig tayo at nananampalataya sa Kanya. Ano man ang dumating sa ating buhay, tawagin natin siya. At ang sabi ngayon, Kuya Mini, naglalaban-laban ang anak sa magulang ng ama. Alam mo, Kuya Min, kung matatandaan mo ang sabi ng Panginoon ay minsan sinabi niya hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan. Naparito ako upang magdala ng tabak ng paghihiwa-hiwalay. Ano ba yun? Ano ba yung paghihiwa-hiwalay? Bakit maghihiwalay yung ama at anak? Paano silang maghihiwalay? Mag-ama sila Maliwanag, sinabi ng Panginoon niyang Kuya May. Kasi nga, maraming nagpapanggap na Mesiyas. At ang sinabi ng Panginoon, marami silang Hindi 1,000.
Hindi 100,000. Hindi 500,000. Sa buong daigdig, marami na ngayong naligaw, kuya eh. Yun ang totoo.